Mic check. Hello guys, magandang hapon. Tayo po tayong lahat at tayo magkakantahan. Sabi ng ating magkakantahan tayo. Sige, pero bago ang lahat. Okay, MC2, okay, baba ka na dyan. Kakanta po kami. Okay. Sound check. Good afternoon, YP! So kami po, ang inyong hosts for today's YP Fellowship. Ako po si Phoebe. Ako po si Maiko. So, okay, so welcome. So kami po ay from Team Arya Roar! Roar! Okay, so isa pa nga, roar! 1, 2, 3! Okay, yan. So, ang ating program flow ay, Sister Phoebe? So ang program po na ating YP Fellowship ay first po congregational singing and then opening prayer. Then syempre meron tayong icebreaker. Tapos preaching, syempre. And then short prayer. Tapos offering and closing prayer. And then after nito, meron po tayong pagkain. Yes. Tsaka meron tayong souvenir. Ta- So ano kaya yun, di ba? So Yes, syempre, kailangan amen. nyo magstay until the end of our fellowship para malaman nyo. Syempre, para makatanggap din kayo. Ayun. Okay. So without further ado, tawagin po natin si Brother Aaron to lead our congregational singing. Sorry sa kanina. Okay, kantahin muna natin, There's a Welcome Here. Tapos magkamayan po tayong lahat. Okay? Ikot po lahat ha. There's a welcome here. Tama ba yung tono ko? Yan. There's a welcome here. Tama, tama. Ayan, okay. There's a welcome here. Ready, sing. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here. Welcome here. There's a Christian. Welcome here. Ano po tayo? Make po tayo ng circle. Ayan, circle tayo dahil magkakalapit naman. Nagawa po tayo ng circle. Yan, circle ha, circle. Ang kakantayin po natin, in unity. Lahat po, lahat. Lahat. In unity to dwell in unity. Yan. Sige, sige. Kanta po lahat ha. Circle, circle. Bakit ano? Circle. Circle. Yung mga nandun. Dito, dito. Kumonekta. Konekta kayo, konekta. Ayan, yan. Konekta dito. Kumonekta. Konekta. Yan. Yan. Konekta yan. Yan. Alam nyo naman yung in unity to dwell, di ba? Sige. Ready? In unity. Tama? Ready, sing. In unity to dwell in unity. La 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 la. In unity to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. In unity to dwell in unity. La 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 la. In unity to dwell in unity. La 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 la. Isa pa tayo. Tapos yung may masayang ngiti. Yan, pag gumanon yung camera, masayang ngiti nyo ha. Okay. In unity.
Ready, ready, ready. In unity to dwell, ready, sing. In unity to dwell, in unity. La 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 la. In unity to dwell, in unity. La 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 la. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together. In unity to dwell in unity. La 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 la. In unity to dwell in unity. La 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 la. Ayan, thank you so much po sa lahat. Babalik ko na po, pakikibalik na po sa kanya-kanyang upuan. Okay, very united tayo sa pag-a-action ng unity. Nakita ko kung paano tayo sabay-sabay talaga. Yung iba nandito, yung iba nandito. So, very united. So, ang next natin for today's program, of course, swimming, mag-impake na! Hindi. Siyempre, before mag-preaching, mag-games tayo. So, which is icebreaker. Wow, okay. So, ang icebreaker natin ay si Sister Kim and Sister Chloe. Okay. Ay, okay. Sorry, opening prayer muna pala. Very biblical tayo. Okay, opening prayer ay si Brother J. Bess. Let's all stand up po. Let's pray. Lord Almighty God, salamat po sa araw na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa oras at nagkatipon-tipon po ulit kami ngayon. Patnubayan niyo po kami sa aming programa ngayon. Gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalo na po ang health ng bawat isa. Gayon na din po ang wala po dito. Salamat po sa mga biyayang ibinigay niyo sa amin. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. So, pumunta na po dito yung magpapa-icebreaker, Sister Kim and Sister Chloe. Okay, Sister Kim. Oh, exciting to. Tanggalin niyo yung mga sapatos. Okay, sige. Ganito na lang. Since konti lang yung natin, hindi ko kasi alam kung gaano kayo karami today. So, ang gawin na lang natin is, wait lang. Ang pangalan nito, ano nga bang group? ATOS. Nasaan po yung ATOS? Ilan po yung ATOS natin? Tatlo? Tatlo ATOS? Dalawa? ATOS? Dalawa, tatlo. Yung dun sa ano nga bang isang group yun? Deborah, ilan? Nakalimutan ko sasabihin ko sana Jollibee. Sorry! Nag-order sa akin. Hindi, ilan nga? Dalawa lang? Deborah? 4. Yung ATOS, 3. Tapos, yung Deborah, 4. Yung isang group, ano ba pangalan siya? Servo, sorry, nakalimutan ko. Ilan po kayo? Dalawa lang kayo? Ala, si Chari. Okay, sige, ganito na lang. Tigta-tatlo na. Ha? Dalawa lang servos? 3? Sige. Sige, ganito na lang. Since 3 yung pinaka-konti. Ha? Ay, sorry. Ay, okay lang ako. Charot lang. Sige. Ganito na lang. 3 members per group. Doon po tayo sa may likod. Mga representative. Pero kung since wala na, sige, go na. 4 ba? Sige. Sige, go. Doon na kayo sa likod. Dali, dali. Excuse me. Halika, ate, Chloe. Ay, ikaw mag-time. Sige, ganun.
ganito. 4 servus. Yung 8 4 din. Or 3. 4. Kaya ba ng 4 or 3? Hindi nga. 4. Okay. Hoy, nasan yung ibang bola? Ilagay niyo muna dito. Hala, wag niyo kunin. Hindi, yung yung iba. Ayan, lagay mo muna dyan. Arya, kailangan ko ng 3 representative. Maghahawak lang nung ganito. Magbabantay kayo each corner. Yan. Ha? Hindi, bantay lang. Bantay kayo dyan. Okay. O, sige, palagay lang po muna, mamaya na. Lagay mo mga sige. Wait lang. Excuse me po. Okay. So, nasan yung Nasan yung 8? Saan po yung 8? Nasaan po sila? 8? Ha? Nasaan sila? Ito. Sige. Dito yung 8. Dito yung Deborah. Deborah, doon na yung servus. Dito yung Deborah. Push mo pa dito eh. Deborah. 4 din. 4 din kayo. 4 din. 4 kayo dyan. Okay, sige, ganito. Nasaan yung ko? Si Chloe? Where art thou? Ayan. Girl. Okay. So, ganito po yung game natin. O, yan muna. Yung bola po is, pila muna kayo. O, sige. Sige po. Ayan. Okay, sige, pila muna kayo dun sa may likod nung sa may likod. Ate Ayana, ka muna dyan. Oo, pag ganyan, pa-straight. Pa-straight muna, pila muna kayo. Kunyari, dito ka, Lani. Yan. O, ate Pam. Dito po. Pila. Yan. Ganito ang gagawin natin. So, sample ha. Ate Chloe, ganito yung gagawin yung game natin. Kukunin nyo yung bola, pero hindi nyo gagamitin yung kamay. Ang gagamitin nyo ay elbow. Yan, paganyan. Gaganyan ninyo. Tapos, ang gagawin nyo ay ililipat nyo sa ibang grupo. Pagkatapos, ang gagawin ay dapat paubusan sa 3 minutes. 3 minutes. Oo, dapat walang matitira supon. Kaya lang ang mangyayari dyan is kada lagay nyo, maglalagay din yung iba. So, pauntian kayo in 3 minutes. Oo, pabilisan. Gaganon nyo. Sige, sample, Chari. O, yan. Tapos, ganito. Pag nalaglag yung bola, uulit ka, babalik mo doon. Ganon po siya. Tapos, yung rotation niya, wag lang palagi sa isang grupo pag ganun tayo. Kunyari, dito si Ate Avia. Maglalagay siya dito sa kabila, maglalagay siya dito. Kunyari, si Lani naman, ang gagawin niya, maglalagay siya doon, maglalagay siya dito. Pagkatapos ni Lani, ng isang ganon, sa kabilang grupo naman yung susunod sa kanya. Gets? Gets ba? Gets niya? Ililipat lang. O kunyari si Lani, siya yung kumuha, nilagay niya dito. Pupunta siya sa likod niyan. Yung susunod sa kanya, ilalagay niya naman yung bola sa kabilang grupo. Hanggang sa maubos. Okay? Gets? In 3 minutes po Parang rotational lang siya. Gets? Gets po ba? Gets mo? Oo. Basta pauubusin nyo lang. Oo, kahit saan. Pauntian na lang, pauntian. Kahit hindi naman literal na maubos, basta kumunti lang yung bola. Oo, lang yan, kahit isipin nyo na lang na same color lang sila. Hindi siya kailangan na per color. Basta okay lang, basta as long as meron kayong bola, kailangan pauntian lang matitira sa inyo in 3 minutes. Gets?
Oo, one at a time. Yes po. Hindi, kahit hindi sa ibang kulay. Basta konti lang yung bola na matitira sa inyo. Pauntian lang po tayo, ha? Kasi hindi talaga siya maubos eh. So, pauntian lang. Ganon. Ah, yes po. Pagkalipat mo doon, balikan na sa likod. Kunyari siya, sa iba naman siyang grupo maglalagay. Oo, isa-isa lang po, hindi po tayo maramihan. Hi! Tapos ganito guys, pag may naglalagay sa inyo na ibang grupo, wag nyo pong haharangan. Yun po yung gagawin natin, ha? Magbibigay po tayo, wag po tayong magiging madamot. Okay? Gets na? Sure na? Sure na? Ano yan? Ate Alvia, meron pa? Bawal. Isa lang. Pag nalaglag, babalik po dito. Pero okay lang na, nakaganon na. Hindi na kailangan damputin. Guys, kapag yung bola nahulog nyo na dito, okay lang na iganon nyo na lang uli. Hindi nyo na kailangan kunin na pag ganon, okay? Uy, sino ba yon? Sino ba yon? Hindi, kapag nalaglag, kukunin tapos igaganon nyo na lang kaagad. Ha? Uy, mahirap yun! O, game na ba? Game na. Natakbo oras natin. Nasaan timer? Ayan. 3 minutes! Hindi to kay Chloe. Arya, kayo yung magbabantay ha. Kayo yung magbabantay sa kanila, okay? Game! In 3! Okay na kayo? Oy. Game? In 3! 2! 1! Go! Iba. Again, kaya niya yan. Si Kuya Mat, ginalingan naman kaagad doon. Ang nakarating kaagad sa dulo, oh. Sige, busin niya. Ginagalingan. Ha? Wala, nakikipag-away na. Ano na? Ganun na lang nila. Go guys, kaya niya yan. Pauntian. Okay lang, kahit sa ibang grupo kayo maglagay. Ayan na, konti na. Ay, bakit nagkakagulo natin? Ay, ano yan? Iganan mo. Isa-isa lang, kada group. Sige lang. Pakuntian lang. Ha? 1 minute and 40 seconds. Bakit yan? Isa-isa lang. Hoy, ano yung ginagawa yung dalawa? O sige, ulit. Wait lang. Practice lang yon. Wala pa. Bakit yung inaano ka agad? Wait lang. Bakit yung ATOS? Bakit ganon? Tinulak ako ni Chari. Hoy, bakit ganon? Guys, isa-isa lang. Huwag nyo kasing pagsabayin. Pinagsasabay nyo eh. Bakit yung pinagsasabay? Pero ganon. Gawin nyo. Paano tayo pa circular type? Na isang grupo? Oo, kunyari dapat kasi pagka guys, kinig. Kunyari, si Francis, naglagay siya dito sa kabila, yung susunod sa kanya, sa ibang grupo naman, hindi siya sa isang grupo lang. Ganon siya, gets? Hindi siya sa isang grupo lang, Jason. Kasi naman yung sa... Isa lang. Oo. Ganito, guys. Pag nakabalik na yung isa, pag nakapaglagay na siya sa ibang grupo,
Doon na siya sa likod. Tapos yung susunod naman, wag siya yung paulit-ulit. Gets? Kaya ako nga kayo pinapapili. Oo. Bantay yan eh. Bantay natin yan eh. Okay, game na? Ay, kulang kayo? Nagtatampo na. Nahirapan ka ba? Ano na? Hindi, kaya mo ba? O ganon? Kahit na ikaw naman nalababa ka, tapos ganon ka. Ah, okay. So, magbabawas tayo. Eh, wala ba kayo ibang ka-group? Or kung wala, edi ano, tawag na lang tayo ng ibang member, okay lang? Okay na kayo? Sure? Ah. Goods naman siya. Basta ganun lang. O, game na! O, game na, game na, game na. Para kasi kayo hindi magulo, pumila kasi kayo mga te. Pila na, pila, pila. Pila na, natakbo oras natin. O, game na, game na. Game. Halika dito. Dito, ba't ka nandiyan? Dito kayo partner ko. Okay. Game na! Game na ba? Game na! Wala! Sorry! O, game na! Pila mo na, Itos. Pila, pila. Game! In 3, 2, wait. Ito pa lang. 2, 1, go! Ay, isa lang ah! Sa ibang grupo, sa ibang grupo, sa ibang grupo, sa ibang grupo! Sa ibang grupo! Oh. Magkalagay niya sa ibang grupo! Sa ibang grupo! Sa ibang grupo! Sa ibang grupo niya ilagay! O, ano na? Oras na. Wala pa, 2 minutes pa lang. Mahaba pa oras niyo. Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Isa lang, isa lang. Sa kabilang grupo, sa kabilang grupo. Gawin yung balanse. Go, Ellie! Oh, 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 oh. Ano yan? Ah, ay, bakit ganon dinadaya? Iganon nyo! Dito sa elbow, wag dun sa ano. Sa elbow. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Ba't ka dyan nagbabantay lang? Bakit yan lang? Basta na pinaka... Hoy! Bawal! Ay, mag-give kayo! Mag-give kayo! Hoy! Bakit tayo ganon? Ilang, ano yung oras natin? 1 minute, 45 seconds! Sige, dali! Bakit kayo Hoy, sa ibang grupo! Sa ibang grupo kayo magbigay! Bakit ganon? Malalaman talaga kung sino may galit eh. Hoy! Bawal yan! Ang daya! Ay, bawal yan! Hoy, ano to? Wait lang! Oh. Eh, tos, ano nangyayari? Bakit tayo hinaharangan? Ano nangyayari? Bakontian, anong oras natin? 1 minute, 5 seconds! Loko yaman! Loko sa kabila! Gawin yung balanse! Ano yan? Ay, huwag yung harangan! Bakit ganun na nangyayari? Sige! Ano yung oras natin, be? 40 seconds! Sige! Ano na nangyayari dyan? Hala na pag... Grabe pa. Ay, wag lang kayo dyan sa itos. Doon kayo sa kabila. Magbigay din kayo doon sa kabila. Grabe, parang may galit kayo sa itos. Parang nabaliktad yung game natin ah. Hindi siya naging pakuntian na, naging paramihan na. Ano nangyari? O sige. Ay, bakit ay ganun? Bawal yan! Ang dadaya. Okay. Ano oras natin? Okay, tapos na. Okay na. Kuya Matt, okay na. Okay. Wait lang. Ano ng Deborah? Ay,
Servus. Isa. Ano nangyari sa Atos? Ilan po ang bola? 7. Tapos, bakit mo hinahawakan yung bola? Ang dami nyo naman. Ano nangyari sa Grabe, may galit pa kayo sa Atos, guys. Grabe. Ang dami. Ilan ba to? 2, 4, ay, Panalo kami 6, 8, 10. Tapos, sa Deborah, 4. Tapos, sa kanila ay isa. Sure ba? Walang daya. So meron talaga nagre-reklamo. Sige. Nagre-reklamo sila kasi nga hindi sila nakikinig sa rules. Ang sabi, pwede mong ganyanin. Tapos pag nalaglag, pwede mong kuhain tapos ilagay mo ulit sa siko mo. Oh. Kinig! Ayun na. Sige, ano sasabihin ng kabilang grupo? Hindi siko to. Hindi daw siko to, guys. Pulso daw, pulso. Okay. Okay, sige, okay na tayo. Ganun pa man, ang nanalo ay Devon! Charot. Tama. Atos daw nanalo. Payag kayo? Hindi. Servus ang nanalo. Hindi to paramihan ng bola. Pauntian. Okay, guys. Sige, upo na po tayo. Mamaya na lang po yung prize nyo, guys. Sige, upo na po tayo. Balik na po tayo doon. Ay, meron. Ayan. Okay ba? Nag-enjoy ba kayo? Pero feeling ko puro sama ng loob yung nangyari dito kanina eh. Puro Atos lang yung pinag-anuhan eh. Pinaglagyan ng bole. Anyway, sige. Ang susunod na po natin program ay, magsasabi ay ang ating MC. I'll go. Okay. So, ayusin niyo muna yung sarili niyo. Inhale, exhale. Ayan. So, ayan, kitang-kita ko yung mga, lumalabas yung mga galit natin kanina, no? So, dyan yung malalaman yung topic namin for today's YP preaching. So, doon yung makikita yung sarili nyo kung paano nyo, bakit kayo nagganong yung teamwork, yung ganon. So ngayon, yung next natin sa program ay preaching na. So, be ready spiritually, and of course, naway hindi lang tayo maging hearers, kundi maging doers din tayo. So, may I call on our guest speaker, guest preacher from Kazakhstan. Kazakhstan Soldier Seals. Okay, may I call on preacher and brother Haniel. Sound. Pwede po ba lapit-lapit na lang tayo? Lapit na lang. Sige po, lapit. Yan, lapit na lang po tayo, guys. Sige. Sige po. Huwag na mag-ganyan kalapit. Naway, pinagpala po ba tayo ng salita ng Diyos umaga at hapon? Amen. Ayan. So, kung mapapansin natin, di ba yung laro natin kanina, pauntian ng bola. Di ba? dapat matuto tayo mapagbigay, di ba? So, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Brother Haniel. Isang pribilehiyo na makapagsalita sa inyong harapan. No? Nagamitin ng Panginoon. Ngayon ang topic na na-assign sa atin as this year is about servanthood, no? So about serving God more this 2024, no? So sa kabila nun, meron tayong tinatawag na mga na-discuss naman ni Brother Aaron about servanthood, di ba? Tayo yung mga servant ni Kristo, tayo alipin ni Kristo, no? Tayo ay tagasunod, no, ni Kristo. Ngayon, meron tayong mga tinatawag na qualities of servant. No? Although maraming binigay sa amin na topic ng ating OIC, marami siyang binigay. Maraming pagpipilian, no?
At nung binigay sa amin to, no, ako'y syempre nanalangin sa Panginoon kung ano yung ituturo kasi nga ang dami. Humingi ako ng guide, so I make instant prayer. No, so nalangin ako sa Panginoon, and then nabasa ko, habang binabasa ko yung mga topics, nabasa ko to, ayan, selflessness. And nung pumunta ako sa ate ko, assistant leader, ay sabi niya, mamili na daw ako ng topic. No. Tapos, siguro yun na rin yung sign ng Panginoon, no, parehas kami ang topic, and then nag-prepare na tayo dito para sa mensahe natin ngayon. So, meron po pala kaming inihandang video para po sa ating lahat. It is about selflessness. Ayan, sige, pakinggan po natin. Ayan po. Sige po. Ayan, sound. Sige po, akit natin. Ate Mikes, what is selflessness for you? Selflessness? Yan. Ay. Thank you po. Ate Mikes, what is selflessness for you? Selflessness? Yes, Ulit. Selflessness for me is self without lessness, and it's called itself. When you are selflessness, you are not with yourself because you're selflessness. Ang selflessness para sa akin ay having more care to others than yourself. imbis na... Wala kasi. Siguro yung selflessness for me ay inuuna mo yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Pagkakaroon ng compassionate heart, ayun. So, matulungin sa iba, ganun. Yun yung selflessness mo. Happy birthday, Jenna! Naka-roll na to. Selflessness is when you don't complain even if you're insensitive. Loving other people kahit ano pa po yung estado nito sa mundo. What is selflessness for you? When we say selflessness, it's having a presence of mind na uunahin mo yung kapakanan ng ibang tao bago ang sarili mo, no? You take care sa iba bago yung sarili mong kagustuhan. That's selflessness, presence of mind. Ang ibig sabihin para sa akin ng selflessness ay hindi pagiging makasarili. Mas inuuna mo yung kailangan ng iba kaysa sa kailangan mo. At mas nagiging humble ka, mas nagiging hindi ka makasarili. Yan ang selflessness for me. Yan. Selflessness para sa akin is making yourself available kahit na meron kang ginagawa or busy ka. Kasi hindi ka lang dahil gusto mong tumulong voluntarily, pero nakikita mo kasi yung need eh. Tsaka kumbaga meron kang sense of urgency na tumuwang kahit na meron kang ginagawa. Selflessness is about putting yourself into the other people's shoes. Yung kumbaga mas iniisip mo yung nararamdaman ng iba kaysa sa sarili mo. At inuuna mo, kumbaga priorities mo, yung priority mo yung mararamdaman ng iba. Kumbaga, kunwari, ikaw leader. Yan. Ganda yun. Leader ka, syempre uunahin mo yung mga miyembro mo. Ganun yung selflessness. Yung palaging mauuna yung iba kaysa sa sarili mo. At yun lang,
yun lang naman, pag sinabing selflessness, yun yung unang pumapasok sa isip. Kaya, thank you. Amen po ba? Amen? Yan. So, maraming pakahulugan ng ibig sabihin ng selflessness sa atin. So, tayo po tumayo. Let's give respect and honor to the reading of God's Word. Buksan po natin ang Bible natin sa John chapter 15, verse 12 and 13. Ayan. Ayan. Okay. So, ano po ito? Bali, tatlong verse siya. John 15, 12 and 13, basahin po natin. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Next po. Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. And next po is Luke 10, verse 29. Dito po natin kukunin yung ating topic. Pag-aaralan ngayon. Sige po. Luke chapter 10, verse 29. But he willing to justify himself, said unto Jesus, and who is my neighbor? So let us pray po. Panginoong Diyos, Ama sa langit, salamat po Lord sa araw na binigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kami po ay nagsama-sama Panginoon na mag-aral ng inyong salita. Salamat po sa pribilehiyo. Lord, dalangin po namin kami po ay matuto sa inyong salita. Itama niyo po kami Lord, patawarin kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At dalangin po namin na maging daan ito Panginoon sa amin na ikalalago at unang-una Panginoon papuri sa inyo. At ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan. So, nakita naman po natin, di ba, kung ano yung napakinggan po natin sa bawat isa, no? Kung ano po yung ibig sabihin ng selflessness. So, next slide po. Next. So, selflessness is a quality of servant. Ayan. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Who is thy neighbor? So, next slide po. Ayan. So, selflessness. Selflessness, when we say selflessness, it is the opposite of being selfish or being self-centered. No? Kung makikita natin, yung pagiging selfish is nakatuon sa sarili. Puro pansariling kagustuhan. No? Yun yung pagiging self-centered natin, no? Wala tayong pakialam sa ibang tao. No? Sarili lang iniisip natin, puro pansariling kasiyahan, kalayawan, di ba? Lahat nakatuon sa sarili. And hindi tayo doon magpo-focus, doon tayo sa being selflessness, no? So it is concerned more with the needs and others and wishes of others than with one's own. No? It is a state of mind in which you put an equal or more. Notice the word more. No, kung mapapansin po natin, we are concerned more and we put more amount of consideration towards other. Mas inuuna po natin yung kapakanan ng iba. Hindi po yung pansarili natin. Mas inuuna po natin yung iisipin ng iba, yung mararamdaman po ng iba kaysa po dun sa pansarili natin. No? So that's being selflessness. No? So meron po tayong mga example. Sige, next slide po. Ayan. Ang example po natin ang Panginoon sa atin. Kita po natin kung paano tayo niligtas ng Panginoon. 'Di ba? Sabi niya nga 'di ba, not my will but thine will be done. Hindi sa kanya kundi yung kalooban ng Ama. No? At pangalawa, yung magulang sa anak, no? Makita natin yung mga magulang natin is kung paano sila mag-provide sa atin, 'di ba? Kahit sabihin nila na, "Nak, kayo na lang, wag na ako." No? Sabi diyan, makita ko lang kayong nakain, 'di ba? Very familiar sa atin. No, kahit sinong kaibigan natin, makita ko lang kayong nakain, no? Nak, kahit hindi na ako, kahit kayo na lang. No? Yun yung maraming example, no? Pero ilan lang 'yan sa mga example. So, isipin man natin at hindi, no? Pero minsan iba ang nangyayari, no? Aminin na natin, iba ang nangyayari, mas inuuna natin yung sarili natin kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Mas inuuna natin yung sarili nating kapakanan, di ba? May mga times sa ating buhay na tayo nagiging makasarili or self-centered, no? Amen po ba? Amen. So, hindi natin na ipapakita yung pagmamahal sa kapwa. Sabi dun sa ating verse, sa John chapter 15, verse 12, di ba? Ayan. John chapter 15, verse 12. Ano po natin? Ayan.
John 15, verse 12. Ayan, sabi po dito, "This is my commandment that ye love one another as I have loved you." Minsan hindi po natin naipapakita yung pagmamahal sa ating kapwa. Bakit? Kasi we are full of ourselves. No? Tayo po ay, yung iniisip natin, pansarili. Yung nasa puso natin, pansarili. Paano po natin maipapakita sa kapwa yun? Yung pagmamahal natin kung tayo po ay punong-puno ng ating sarili. No? At hindi po yun yung gusto ng Panginoon. No? So, hindi na po tayo magpapakatagal. Meron lang po tayong 2 points or 2 examples. Balik po tayo doon sa text verse natin sa Luke chapter 10. Sabi po dyan, who is thy neighbor? Ayan, Luke chapter 10 po, verse 29. Luke 10. Sige po. Ayan, Luke chapter 10, verse 29. So kung makikita po natin dito, ang kwento po dito ay may isang lawyer na nagtanong sa Panginoon. No? Verse 25. Simulan po natin sa verse 25. Ayan. "And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying," si Jesus Christ po yun, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?" No, Master, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ayan, verse 26 po. Next po natin. "And he said unto him, What is written in thy law? In the law, how readest thou?" Ayan, verse 27. "And he answering and said, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself." No? So makita po natin, memorize po nung lawyer. Alam niya po yung kautusan. Ayan po. And verse 28, ayan po. Sige po. Verse 28. Yan. "And he said unto him, Thou hast answered right." Sabi ni Jesus Christ, daw tama, no? "This do, and thou shalt live." No? Ipamuhay mo. And makikita natin sa verse 29, doon na si Jesus tinanong. But he willing to justify himself. Gusto nung lawyer na makasigurado, no? Who is my neighbor? Sino ba to? Sino ba tong neighbor na tinutukoy dito na love as thyself? No? So, dito po papasok yung unang point po natin. Who is thy neighbor? No? So, ang point number 1 po is an outlander. Ayan, sa ano po. Who is thy neighbor? An outlander or a stranger. No? So, ito po yung kwento, no, ng The Good Samaritan. Diba? Very familiar po sa atin. So, kung mapapansin po natin dyan, meron pong isang tao, no, na papunta po, sabi sa verse 30 po. Ang sabi ng Bible, "And he answering and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead." No? So kung mapapansin po natin, may isang tao na siya'y ginulpe, no, o binugbog ng mga magnanakaw. At kung mapapansin diyan, hindi lang siya yung basta na ninakawan, 'di ba? Sabi po diyan, leaving him half dead. No? So kung tayo makikita natin tong taong to, no, asamin natin na siya'y patay na. Siguro itong taong to ay puro gulagulanit yung damit, puro dugo, di ba? Nandyan pa po ba kayo? Amen. Ayan. So, makita natin yung kalagayan, no? Kalagayan ng tao na ninakawan. So, tuloy po tayo sa verse 31. Ayan, verse 31. "And by chance there came down a certain priest that way." Pansin po natin, that way. "And when he saw him, he passed by on the other side." No? There came a priest, saw him, sabi po sa Bible, nakita siya. No? Nakita yung lalaki na duguan, na binugbog, na walang kalaban-laban. No? Na nagugutom, na siya'y nauuhaw. No? Pero ang ginawa nung priest. Ayan, alam naman natin, di ba? Taong simbahan, di ba? Taong simbahan. Ini-expect natin na siya'y tutulong. Pero ang ginawa niya, he passed by on the other side. Di ba po? Yung pangangailangan nandun sa harap niya.
Nakita niya po pero wala siyang ginawa. Di ba po? And verse 32, ayan. And likewise a Levite, no? Ito din po ay taong simbahan, no? When he was at the place, came and looked on him. Particular in his eyes, no? Kita niya po. On him and pass by on the other side. So ganun din po yung ginawa niya. No? Nakita niya po yung pangangailangan, nakita niya po yung tao, pero wala po siyang ginawa. Di ba po? Kung minsan, di ba, kung minsan, sino pa yung inaakala nating tutulong? Sila pa yung hindi. Aminin natin sa hindi. Di ba? Madalas sa ating buhay ay para tayong priest at Levite. Amen po ba? Para po tayong priest at Levite. Nakita na po natin yung need, nakita na po natin yung pangangailangan, pero wala po tayong ginawa. No? Gumagawa pa nga tayo ng aksyon para alisan yun Gumagawa pa tayo ng aksyon para iwasan. Diba? Sinasadya pa po natin, nawawalan tayo ng concern dun sa tao. No? At tuloy po tayo, no? Nakita po natin yung ginawa ng priest and Levite, and then there came a Samaritan, verse 33. Ayan. Luke chapter 10, verse 33. Sabi po ng Bible, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. No? Makita po natin, ano po ba yung Samaritano na tinutukoy dito? A Samaritan is person from Samaria. No? They have no dealings with the Jews. No? Kapag noon po, kapag sinabing, kunwari ako po Hudyo, tapos, eto pong taong to ay Samaritano or taga Samaria, X po siya, canceled. Yun po. No? Pag sinabing taga Samaritano, di ka bilong. No? Yun po ang ano sa kanila dahil meron po silang religious matter. No? At dahil ang Samaritan ay hindi na po pure, no, kagaya ng Jew. So, makita po natin na yung Samaritano, he showed compassion, no? At naway maging ganun din po tayo, sikapin po natin. We showed compassion, lalong-lalo na po sa kaluluwa ng tao. Di ba po? So, sabi po dyan, sa verse, tuloy po tayo, and he went to him and bound up his wounds, pouring up oil and wine, and set him on his own beast, and brought him into an inn, and took care of him. No? Siya po ay inalagaan, no? Tinreat po yung kanyang mga sugat, sinakay po siya dun sa beast, kung ano man yun, asno, donkey, or ano, brought to him to an inn and took care of him. Pinagmalasakitan niya po, no? Yung tulong na ginawa niya po ay nilubos niya po para dun po sa tao, no? Ngayon, sabi po dito, tuloy po tayo sa verse 35, and on the morrow when he departed, he took out 2 pence and gave him to the host and said unto him, take care of him. No? Take care of him. Makita po natin yung compassion, no, kung paano po niya tinulungan. Pwede naman niya gamutin tas iwanan di ba? Pero hindi po. Ang ginawa niya, nilagay pa siya dun sa komportabling lugar kung saan siya makakapagpahinga. At siya'y gagaling, no? Tuloy po tayo, whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. No? Babayaran po niya. And sabi sa verse 36, which now of these three, sabi ni Jesus Christ, which now of these three thinkest thou was neighbor unto him who fell among thieves? Sino ba yung neighbor? Dun sa mga, mga tao na nandun, no? Dun sa 3 tao, sino ba yung neighbor? Ngayon, ito ang sabi nung lawyer, no? And he said, he that showed mercy on him. No? He that showed mercy. So yun pala yung neighbor. Yung stranger or outlander na tinutukoy dito. No? Sabi ni Jesus dun sa lawyer, go and do thou likewise. No? So, mapapansin po natin,
the Samaritan showed compassion. He helped him in this despite of the matter, despite of that religious matter. Nandiyan ba po ba tayo? Amen. Despite of that religious matter, tumulong siya, hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Dahil Samaritano siya eh. Diba? Hindi niya inisip kung ano yung sasabihin ng kapwa niya Samaritano. Hindi niya inisip yung sasabihin ng marami. Diba? Bagkus doon siya tumulong. No? The Samaritan was selfless. He showed mercy to that half-dead man. Sa kabila ng sasabihin ng iba ay pinili pa rin, no? Pinili pa rin niya sumunod, no? At gawin yung nararapat. At naway ganun din tayo, no? As Christians. Sa kabila ng sasabihin ng iba ay piliin pa rin nating sumunod, no? Piliin pa rin nating sumunod sa Panginoon dahil sa Kanya naman tayo naglilingkod. Ano po? So, makikita po natin yung Samaritan na yon naglingkod. He serves, no? That outlander, that stranger serves, no? Hindi po natin, minsan, di ba yun po yung sabi ko kanina, yung ine-expect. Kung sino pa yung hindi mo ine-expect na tutulong, siya po yung tutulong. Di ba po? So, yun po yung number 1, who is thy neighbor at an outlander. So, number 2, the needy. Ayan po, the needy. So, ang verse po natin ay matatagpuan sa 1 Kings chapter 17. Ayan, very familiar verse po sa ating lahat. 1 Kings. Hanapin ko lang po. 1 Kings chapter 17. Ayan. So mapapansin po natin dito sa mga talata kung paano po sinustain ng Panginoon si Prophet Elijah. Naggamit po siya ng ravens para pakainin, no? Pero dumating sa time na yung brook natuyo, no? At ngayon ang Panginoon ay nangusap kay Elijah, no? The word of the Lord came unto Elijah and gave him an instruction. Ngayon, sabi sa verse 9, no? Ang sabi ng Panginoon, ang instruction ng Panginoon kay Elijah, arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So may nilaan ng Panginoon para tumulong kay Elijah, no? Ang gagawin lang ni Elijah, arise. Tumayo ka, bumangon ka. And sabi po sa verse 10, tuloy po tayo. So he arose and went to Zarephath, no? Elijah, magtindig ka, no? Ayan ang sabi ng Panginoon, ay ang sabi ng Bible. So he arose and went to Zarephath. Si Elijah po yon. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there. Makita po natin na yung instruction ng Panginoon ay napangyari. Ayan po, meron pong widow woman. Was there gathering of sticks, and he called to her. Tinawag po ni Elijah and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. No, si Elijah po ay nauuhaw. At hinabol niya po yung babae and humingi po siya ng tubig. No? And makita po natin sa verse 11, ayan, sige po, tuloy po tayo. Verse 11, sabi po, and she was going to fetch it. He called to her. Tumawag po ulit si Elijah and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. So makita po natin yung pangangailangan ni Elijah na siya'y nauuhaw at siya'y nagugutom. Nagugutom na po ba tayo? Amen, gutom na? Malapit na po tayo. Ayan, I pray thee and a morsel of bread in thine hand. No? So, tuloy po tayo sa verse 12. Ayan. And she said, sabi nung babaeng balo, as the Lord thy God liveth, I have not a cake. Wala akong cake. Gusto niyo po ba ng cake? Sino gusto mahilig sa cake? Wala, ako lang. Ano ba yan? I have not a cake but a handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. Makita po natin dito na yung kakaunti na meron ang babaeng balo, no? A handful of meal in a barrel and a little oil, kakaunti na lang po yun, no? And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son that we may eat and die. So makita po natin dito yung last meal nung
mag-ina, no? Na yun na lang po yung pagkain nila, yun na lang po, kakaunti na lang po yung meron sila. Pero ang sabi po sa verse sa verse 13. Ayan, verse 13. And Elijah said unto her, "Fear not, huwag kang matakot. No? Go and do as thou hast said. Go and do as thou hast said. No? But make me thereof a little cake first. No? Unahin mo muna ako. And bring it unto me, and after make for thee and for thy son." Ako muna. Huwag kang matakot. Ako muna. No? Bago kayo nang mag-ina mo kumain. And verse 14, sige po, tuloy po tayo. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fall until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. No? Hindi po mauubos yung oil and yung barrel of meal. No? Hanggat hindi nagpapadala ang Diyos ng ulan sa ibabaw ng lupa. Yan po ang pangako ng Panginoon. No? So tuloy po tayo. Yan po yung pangako ng Panginoon. And she went and did according. Di ba po? Mapansin po natin dito, di ba? Meron na lang, kakaunti na lang ang meron. Tama po? Amen po ba? Kakaunti na lang ang meron ng babaeng balo. Pero ang ginawa niya po, she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did it many days. Hindi po nung araw lang yon. Hindi po 2 araw lang. Yan po ang sabi sa Bible. He did it many days. No? Binigyan po ni Elijah ng instruction yung woman. No? At verse 16, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. No? Mapansin po natin, the word of the Lord happened. No? Nangyari po. No? The barrel of meal wasted not. And makita po natin yung pangako ng Panginoon doon. Diba? Una po, binigyan si Elijah ng instruction. No? At nandun po, ang sabi ng Panginoon, merong babaeng balo sa Saripat. Pumunta po si Elijah, tumindig po siya, at yun po ang nangyari. Sa gate pa lang po, mapansin natin, sa gate pa lang po nandun na yung babae. Diba? At nung sumunod po yung babaeng balo, no, nangyari po yung sinabi ng Panginoon. Diba po? At makita po natin, minsan, di ba po, mahirap sa atin magbigay lalo kung walang-wala na. Tama po ba? Mahirap sa atin magbigay kapag kakaunti na. Di ba po? Mahirap sa atin magbigay kapag ganito no. Oh. Di ba? Tama po. Mahirap sa atin magbigay. Amen? Pero po, tinuturuan po tayo ng Panginoon, no? Na tayo po'y ibigay po natin kung ano po yung meron tayo. No? Hindi naman hinihingi ng Diyos yung wala sa atin eh. Di ba po? Ang hinihingi ng Diyos yung meron tayo. Ano po bang meron tayo na pwede nating maibigay sa Panginoon? No? Hindi natin alam kung paano ang Diyos kikilos o paano niya gagamitin ng ibang tao, no, para pagpalain ka. No? Hindi po natin alam kung paano ang Diyos kikilos. So, tayo po, sumunod lang po tayo sa Panginoon. No? Patuloy lang po tayong magtiwala sa Kanya. No? Alam po ng Diyos yung mga pangangailangan ng bawat isa. Amen po ba? Ang kailangan lang po ng Diyos, di ba, para po maipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Di ba? Hindi naman po yung basta na, Lord, mahal kita. No? I love you, Lord. Di ba? Hindi naman po ganun eh. Ang inaano po ng Panginoon is yung pagsunod po. No? Para po masabi natin na minamahal talaga natin ng Diyos, susunod po. Di ba sabi po sa John 14:15, if ye love me, keep my commandments. No? So, in despite of the need for food, no? In despite of the need for food, the woman seek first God by feeding Prophet Elijah. So makita po natin yung selfless heart na meron, no? Yung woman. No, makita po natin kung paano siya naglingkod, how he serves.
No? As our topic po, servanthood. Serving God more this 2024. Na masigitan natin kung ano pa yung nagawa natin nung nakaraang taon. Diba? Gusto po ba natin yon? Say amen po pag gusto po nating mahigitan, no? O mas magawa pa natin yung best natin para sa Panginoon. No? So, makita po natin doon yung Samaritan, he serves, and yung the widow woman, she serves. No? So Christ gave us an example on how to live a selfless Christian life. Huwag na po tayo tumingin sa iba. Although marami po, no? Marami po tayong makukuha, no? Marami po tayong matututunan, pero yun na po si Kristo na po. Marami po siyang yung buhay niya po ay patotoo na para sa atin. Kung paano po tayo mamuhay bilang Kristiyano, di ba po? Philippians 2 verse 7 to 8, sabi po diyan, di ba? He became a servant, humbled himself, obedient unto death. No? Example po ng mga ginawa ni Kristo, hinugasan ang paa ng mga disipulo. No? He serves. Ginanapan ng maraming ministeryo, nagpagaling at gumawa ng mga mirakulo. Di ba? Marami yung close kay Kristo noon. Pero yun dahil sa mga sa ministeryo, sa ginampanan niya, no? Hindi ho dahil sa kung sino siya. 'Di ba? So, binigay ho ng Diyos, 'di ba? Binigay ng Diyos ang buhay niya para sa atin. He gave his life for us to be reconciled with God. Basahin po natin yung Romans chapter 5 verse 8. Ayan. Sige po. Ayan, Romans chapter 5 verse 8. Makita po natin yung pagmamahal ng Diyos. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sino po ba tayo? Sino tayong mga tao? Tayo po ay mga makasalanan. No? Tayo po ay mga maruruming basahan. Di ba? Rhyme po. Makasalanan, basahan. We deserve hell. No? Sa mga pinaggagawa po natin. Although ang impyerno po, no, ay hindi po para sa tao. Yun po ay lugar na kung saan paparusahan po ang mga demonyo. No? Ang ano po, kaya bakit po ba may taong pupunta sa impyerno? Dahil mas pinili po nila, ano, yung kadiliman. No, men love darkness rather than light. No, mas pinili po nila yung mundo, no? We are sinners, we are filthy rags, we deserve to be punished in hell. Pero sa kabila nun, di ba, may Diyos na nagmahal sa atin, may Diyos na nagbigay ng buhay para sa atin. Amen po ba? May Diyos na namatay, na siyang nagligtas sa atin. Wala ho tayong, wala ho tayong ambag doon. Ito po ay biyaya ng Panginoon. No? Sa kabila ng hirap at dusa na pagdadaanan sa krus ng Kalbaryo, ay pinili pa rin ho ni Kristo sumunod. Pinili niya pa rin pong magpapako nang sa ganon, ikaw at ako ay hindi tayo mapunta ng impyerno. Amen? Di ba sabi ni Jesus, not my will, but thine will be done. So makita po natin, Christ serves. No? Siya po ay naglingkod. No? And last po, as a conclusion, selflessness. Ayan, last po. Ayan. Next po, ayan. Selflessness means emptying and denying ourselves in order for God to use our life as a vessel that has love toward one another and has passion for souls, abounding in the ministry of the Lord. So last verse po, Luke chapter 9 verse 23. Bilang mga servant po ng Panginoon, no, manalangin po tayo na magkaroon po tayo ng puso, no, na iniisip yung iba, has a passion for soul. So Luke 9 verse 23 po, last verse po, and I will close. Ayan. And he said, Luke 9, tama. And he said to them, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Selflessness means denying and emptying ourselves. So, let us serve God more this 2024. Tayo po'y manalangin.
Panginoong Diyos, Ama sa langit, salamat po Lord sa araw na binigay niyo po sa amin sa biyaya, Panginoon at kalakasan. Salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa mensahe ng iyong salita. Naway Panginoon, kayo po ang magbigay Panginoon sa amin ng puso na handang sumunod Panginoon sa inyo, handa na pasanin ng krus Panginoon, wag po ang aming sarili, wag po namin ipamuhay Panginoon ang dating pamumuhay, bagkos yung nasa inyong kalooban po Panginoon at dalangin po namin na pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito. At yun lang po Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, ngayon po ay magkakaroon po tayo ng prayer time. No? Prayer time. Pwede po tayo maghanap ng ating partner. Partner po, dalawa po. Kung wala pong hindi pa hanap ng dalawa or may isa pong pwede pong tatlo. Sige po, hanap po tayo. Partner. Opo, lalaki po. Ayan. Sige po, hanap po tayo. Ipag-pray po natin ang bawat isa, no? Ang ating mga plano, ating pong mga hangarin para sa Panginoon. Ilapit po natin sa Kanya, no? Manalangin tayo sa Panginoon na madagdagan, no? Yung mga kabataan po na maglilingkod sa Panginoon. Sige po, bigay po tayo ng mga 5 minutes po. Ayan, siguro po may mga partner naman po ang lahat. So, bigay po tayo ng time para mga 5 minutes po para makapagkwentuhan, makapag-share, no, para po sa bawat isa. Ipag-pray po natin ang bawat isa, mahalaga po 'yan, no. Para lumago po tayo ng sama-sama. Ayan, sige po. Pray. Ayan. Sige po. Ayan. Ayan, yung mga prayer request po natin, pwede po nating sa Panginoon. Ayan. So, ito po ang goal ng aming group sa selflessness, no, na topic na ipag-pray po natin yung bawat isa kasi kadalasan po puro pansarili, no, ang ating panalangin. So ipag-pray po natin. Sige po.
Sound, ayan. Amen po ba? Amen. So, Sister Michael. Okay. So, ayan, ang taas naman nito, no? So, ayan. Pwede mo pakibaba? Uy, grabe naman. Okay. So, ayan, napakaganda ng preaching ni Brother Haniel. Gusto ko lang then i-add yung, syempre, mahirap talaga gawin yung pagiging selfless, di ba? Pero every time tayo nahihirapan, just remember yung ginawa ng Panginoon sa cross. No, kasi 'di ba, sino ba naman ako? Bakit ako mamamatay sa cross para lang sa kapakanan ng iba? 'Di ba? So, lagi natin i-challenge yung sarili natin na magkaroon ng compassionate heart, humility, serve one another, yung servanthood ng Panginoon during the earthly ministry. Kasi syempre tayo as a Christian, always remember na we are called to be Christ-like. No, hindi tayo, separated na tayo sa word, di ba? So, yun lang, sobrang sana i-challenge natin more talaga yung sarili natin. Hindi lang tayo maging hearers, kundi doers ng Panginoon. So, okay, thank you, Brother Haniel, sobrang blessing yung preaching mo. Kahit lahat talaga nakaka-relate, di ba? So, ngayon, syempre, kainan na. So, kailangan natin ng closing prayer. So, may I call on Brother Aaron for closing and offering prayer. Ayan, bago po pala, sound, dito pala dapat. Bago po tapusin natin yung program na ito, nais ko lang pasalamatan yung Group 1. Okay, palakpakan nga natin yung Group 1 for hosting the first fellowship this 2024. Challenge na yan sa ibang grupo. Pinanis kayo. Diba? Diba? Iiwan ko lang po kayo dito. Key takeaways po. Selflessness comes from a compassionate heart. Ang selflessness po, nag-uumpisa sa may compassion na puso. Ngayon, the greatest art of selflessness was painted by Jesus Christ. Siya po ang unang nagpakita ng selflessness. Imagine, God sa langit na, nagkatawan tao para bayaran ng ating kasalanan. So, sino tayo para may pagmayabang? So, ilagay ko lang po announcement natin. Love, Courtship, and Marriage. Ito po ay sa February 25 na. Yan, February 25 na. Okay, maging handa po kayo. Ayun. Lalo po sa ngayon, ang generation ng mga kabataan ngayon ay sobrang liberal, sobrang woke, 'di ba? Na mapusok, na wala ng standard. So kaya merong conference na ito, hindi lamang para sa inyo, para sa akin din, at kundi para sa mga kabataan na makakapakinig. Dahil gaya niya, nila Chloe, 'di ba? Nila Avia. Hindi, I mean yung mga paparating na young people, yan. 'Di ba? May mga taga-CDM tayo na paakyat na ng young people. So, darating yung time, 'di ba? Yung adolescence period na kikiligin na, may in love. Yan, hindi lang sa kanila 'yon, sa ating lahat 'yon. Ngayon, mas maganda dito pa lang ma-label na kung ano ba talaga yung totoong pag-ibig. Para ito yung Biblia, ito yung standard natin. Yan, yung love, yung courtship, and marriage. February 25. And next month, ang ating youth conference. Ang tema po natin ay Quest for the Best. Quest for the Best. This March 29 yan, Friday. Okay? Maging po tayo, ready. May mga matatap uli para sa film. Yung mga natatago nyong artistahing yes. Yes na malungkot, yes na masaya. Yan. Sige po, tayo po tayong lahat. Offering tayo and closing. Maraming salamat po sa tech team, sa multimedia, sa live stream, and sa audio. Thank you very much po. Okay, let's pray. Panginoon makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong salita. Patuloy kaming pinapakain spiritual. Maraming salamat, Lord, dahil ang inyong salita ay buhay. At Panginoon, patuloy na binabago ang aming buhay. Dinadalayan ko po na ang lahat ng aming narinig
ay Panginoon aming ma-apply sa aming kanya-kanyang buhay. Mas lalo po kaming mag-alab sa paglilingkod, mas lalo po kaming mag-init sa pananampalataya sa inyo, at mas lalo po naming gawin ang best to have a compassionate heart, to have a selflessness heart. Dinadalain ko po na pagpalain niyo po ang aming offering na titipunin. Ito po ay maging tulong sa aming ministry, sa CBCYP ministry. Nadalain ko po aming pagkain na aming pagsasalo-saluan. Ito po ay maging kalakasan sa aming panlupang at isipan. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pag-iwalay. Patawarin kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po sa lahat. Offering po. Ayan guys, no? So announcement ko lang din po. For YP social media, we are in need po of creators team. Ayan, kung may talent po tayo, gusto po nating mahasa para po sa Panginoon. Ito po ay unang-una syempre para sa Panginoon po, no? So pwede po nating itap si Sir Matthew. So kung mapapansin po natin, 'di ba, sa page ng social media, sa YP po, ano, ito po ay patungkol sa social media page ng YP. No, so yung mga content po doon is need po ng willing heart. Ayan, kung may puso po tayo na handang magpagamit sa Panginoon sa pamamagitan ng social media, sa pag-produce po ng mga contents, articles, devotions, pwede po nating itap si Kuya Matthew. Ayan, si Brother Matthew. So, meron din po pala kaming inihandang souvenir para po sa bawat isa. Ayan, sige po. Ayan. Ay, yung nanalo po pala kanina sa Servus. Ayan. So yung inanda po namin na souvenir is 1 out of 1 lang po ito. Kung nandito po kayo, is sure na makakatanggap po kayo nito. Ayan. Atos. Servus, Atos, and then Deborah. Yan si CJ. Ayan. So, ilabas na po natin ng ating souvenir na 1 out of 1. Yan. So, fresh from Shopee. Ayan. So, pwede po nating ilagay sa ating mga ID, bags, and etc. para ma-remind po tayo. Ayan. Pwede rin po ilagay sa cover ng Bible. Yan. So, naway pinagpala po ang lahat sa salita ng Diyos. Tech team, audio, thank you po. Tekem. Bago po umuwi yung group leaders po, may short na meeting lang tayo. Short lang. Yung group leaders lang. After na itong fellowship. Hindi, pwede na pala ngayon. Hindi. Kumain muna wala kayo. Sige po. Ayan. So, lahat po makakatanggap sa tech team, ayan, ng souvenirs.